Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2051 hanggang Kabanata 2060. Kabanata 2051. Tianlong, huwag mong pagsisihan kailanman. Kapag umalis ka, baka hindi ka na makabalik. Pinagsisisihan mo ba? Tianlong, huwag kailanman magsisi. Magaling. Sa kalangitan, tumango si Yehan, matalim ang kanyang tingin na parang espada, at sinabi. Tianlong, ang kailangan natin ay isang matapang na mandirigmang hindi takot sa kamatayan. Tanging ang matapang ang karapat-dapat maging malakas. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang tanging batas ng buhay sa mundong iyon. Sa mundong iyon, nais kong kalimutan mo ang batas na matagal mong pinanghawakan. Ang dapat patayin, patayin. Ang dapat sirain, sirain. Ang kalaban na kailangang alisin, alisin, at huwag na huwag mo siyang bigyan ng pangalawang pagkakataong makabalik. Tianlong, tandaan mo ito. Habang nakatingin si Yehan sa 100,000 katao na may matibay na loob, puspos ng diwang mandirigma at walang takot umatras, lalong lumalim ang apoy ng ambisyon sa kanyang mga mata. Sa kanyang pamumuno, ang hukbong ito ay maglilibot sa kontinente ng Diyos at demonyo, lumalaban sa bawat kalaban, at tiyak na mag-iiwan ng marka sa kasaysayan na ikagugulat ng buong mundo. Isusulat nila ang mga alamat ng Tianlong, at mga alamat nila. Sa tuktok ng bundok Kunlun, muling dumating si Yehan ng mag-isa. Sa pagharap niya sa batong Sinon, huminga siya ng malalim, iniangat ang kanyang manggas, at agad binasag ang puwersang nagbabawal. Ang katawan ni Yehan ay naging sinag ng liwanag at nawala sa kawalan. Muling tumawid si Yehan sa walang hangganang mundo ng kawalan. Kahit puno ito ng panganib, wala siyang balak umatras, sapagkat maraming naghihintay sa kanya sa kontinente ng Diyos at demonyo. Sa mundong ito ng kawalan, hawak niya ang astrolabe, gumagalaw sa bilis ng liwanag. Mas mahirap ngayon ang pagbabalik kaysa dati. Noong una, ginamit niya ang dugo ng Suzaku upang maramdaman ang hininga ng banal na lahi ng hayop. Ngayon, tanging ang koneksyon niya sa kanyang avatar ang magsisilbing gabay upang matukoy ang koordinado sa kawalan. Malawak at walang hanggan ang kontinente ng Diyos at demonyo. Dito, milyon-milyong nilalang ang nabubuhay, at ang mga henyo't malalakas ay parang isdang nagtatawid sa ilog, napakarami. Sa isang maringal at sinaunang bulwagan, maraming makapangyarihang nilalang ang nakaupo sa magkabilang hanay, nakakross ang mga paa sa futon, at ang tingin ay nakatuon sa isang figure na nakatalikod, isang puting-puting likod. Dahan-dahang itinaas ng figurang ito ang ulo, at tumingin sa isang napakalawak na mapa ng mga bundok at ilog. Ito ang kilalang topograpikong mapa ng buong kontinente ng Diyos at demonyo, isang bihirang mapa na kakaunti lamang ang may kakayahang iguhit. Isa na itong kayamanang pambansa. Makikita sa mapa ang 5 rehiyong malalawak. Timog na teritoryo ng Diyos. Hilagang teritoryo ng Diyos. Gitnang teritoryo ng Diyos. Silangang teritoryo ng Diyos, at kanlurang teritoryo ng Diyos. Ano ang palagay ninyo kung saan tayo unang kikilos bilang angkan ng Kang? Tanong ni Kang Tianzang habang nakatalikod, ang kanyang matikas at nakatatakot na tindig ay nagpapalakas sa kanyang presensya. Lahat ay nasa kamay ng aming Panginoon, sabay-sabay na sagot ng mga makapangyarihang nilalang sa ibaba. Kung walang kalabang karapat-dapat, napaka-boring ng laban. Unti-unting humarap si Kang Tianzang. Nasa Yaoguang domain pa rin ba ang taong iyon? Panginoon, nandoon pa rin siya, hindi pa gumagalaw. Isang mapanoksong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kang Tianzang. Narinig kong bumubuo na rin siya ng sarili niyang puwersa sa Yaoguang domain. Mga duwag lang yan. Ngunit ngumiti si Kang Tianzang at sinabing, siya ang taong gusto ko. Kung mapapasunod ko siya, wala nang dahilan para mangamba sa buong mundo. Pero bago iyon, gusto kong lubusang yumuko siya sa ilalim ng aking anino. Kaya napagpasyahan ko na ang unang espada ng ating Kang clan ay ibabagsak sa Kaiyang domain. Sa loob ng kalahating buwan, gagawin nating likod bahay ang Kaiyang. Panginoon, bakit Kaiyang? Hindi ba't mas makabuluhan kung ang unang espada natin ay ipupukol sa isa sa 4 na dakilang langit na teritoryo? Tama, Panginoon. Ang 7 pangunahing rehiyon ng sangkatauhan ay ginagalang ang 4 na langit na rehiyon. Ang Yuheng, Yaoguang, at Kaiyang ay madali nating makukuha. Hindi ba't dapat doon tayo magtuon?
Sunod-sunod ang mga mungkahi ng mga matataas na miyembro ng Kang Clan. Akala nila, ang unang target ay isa sa 4 na dakilang langit na teritoryo, ngunit Kaiyang lang pala ang una. Kung tunay ninyo akong iginagalang, sundin ang aking utos. Malamig na sambit ni Kang Tianzang. Tumahimik ang lahat. Sa loob ng 1,000 taon, nanatiling tahimik ang angkan ng Kang, ngunit ngayon, sa unang espada, Kaiyang ang kanilang piniling panterya. Muling nanahimik ang bulwagan habang naglakad si Kang Tianzang sa pagitan ng 2 hilera ng kanyang mga tauhan. Liu Heng, Yao Guang, Kaiyang. Oo, maliit lang ang halaga ng mga ito para sa atin, pero may isang yehan sa Yao Guang. Nararamdaman ko ang kanyang ambisyon. Ang ambisyong iyon ay posibleng angkinan ang buong Yao Guang domain. Isa siyang tulad ko. Panginoon, ibig niyo bang ang unang espada ay para lang sa kanya? Sinabi ko na, kung mapasusunod ko siya, wala nang dahilan para katakutan ang mundo. Ngumiti si Kang Tianzang. Ang Yao Guang ay nasa gitna ng Liu Heng at Kaiyang. Kapag nakuha ko ang Kaiyang, susunod ang Liu Heng, at ang Yao Guang ay matitirang gitna. Gusto kong makita kung ano ang gagawin niya sa oras na iyon. Bukod pa riyan, ang 3 rehiyon na ito, gagawin kong pagsasanayan. Ginagamit lang ang 3 rehiyon para mag-ensayo. Narito ang Tagalog na pagsasalin ng GoldenEye Chapter 2052 mula sa Junior Novels, isinunod sa estilo ng isang nobelang pampanitikan. Kabanata 2052. Sa buong lupaing pinaninirahan ng lahing tao, tanging si Kang Tianzang lamang sa bagong henerasyon ng mga makasalanang henyo ang may lakas ng loob magsabi ng ganoong lubhang arroganteng salita. Kahit si Yehan na puno ng ambisyon, ay hindi kailanman mangangahas gamitin ang 3 rehiyon bilang pagsasanay sa lakas. Ngunit kung ang Kang Clan, na tila isang bagyong paparating, ay maglalabas ng kanilang nakapangangilabot na kapangyarihan upang salakayin ang Kaiyang domain, papayagan ba ito ng mga haligi ng lahing tao, ang iilang tunay na makapangyarihan? Pababayaan ba nilang mabasag ang katahimikan? At kung pipigilan nga ng mga ito ang Kang Clan, kaya ba ng Kang Clan na tumapat sa ganitong antas ng puwersa? Ngunit gaano man ito kabigat, kapag nagpasya si Kang Tianzang, walang makakapigil. Ang kapangyarihang inipon ng Kang Clan sa loob ng 1,000 taon ay malamang na isang dambuhalang puwersa. Ang ipinakita ng Yao Qi ay tila dulo pa lang ng sibat, patikim lamang sa tunay na lakas ng kanilang angkan. Bagamat puno ng pakikibaka ang lupaing pinaninirahan ng tao, nanatili itong panlabas na payapa. Ngunit kapag nangyari ang isang digmaang malawakang pananakop, tiyak na mga pinakamakapangyarihang nilalang ang kailangang kumilos upang ito'y pigilan. Gayunman, hindi nag-aalala si Kang Tianzang, ipinapakita nito na ang Kang Clan ay umabot na sa isang di maarak na antas ng kapangyarihan, kaya wala silang takot sa kung anumang maaaring mangyari. Sa paglaganap ng utos ni Kang Tianzang sa buong Kang Clan, walang tumutol kahit ang mga pinakamatitibay sa kanilang hanay. Si Kang Tianzang ay itinuturing na pinakamahusay na henyo sa kasaysayan ng angkan, at siya ang pag-asa para muling ibalik ang dakilang karangalan ng kanilang lahi. Kapag lubusang lumakas si Kang Tianzang, posibleng magkaroon ang Kang Clan ng isang emperador ng langit o higit pa, na Titan-galan ng buong mundo. Ngunit, sa sandaling lumaganap ang pagkilos ng Kang Clan sa Kaiyang domain, tiyak na mayanig ang buong mundo ng tao. Ang muling paglabas ng Kang Clan sa panahong ito ay sapat ng pagtuunan ng pansin ng iba't ibang puwersa. At sa oras na umatake sila, hindi na may tatago ang kanilang mga ambisyon. Maging ang mga pangunahing puwersa ng lahing tao ay mapipilitang magbantay laban sa kanila. Sa palasyo ng Yao Qi, sa isang engranding bulwagan, naroon ang Panginoong Banal ng Palasyo, 4 na pinuno ng langit, 3 banal na babae, at ang mga matatanda at makapangyarihang tao ng Yao Qi. Sa itaas ng trono ay nakaupo ang Panginoon ng Banal na Palasyo, punong-puno ng awtoridad. Sa ibaba niya ay nakaupo ang 4 na dakilang pinuno, at sa ilalim ng mga ito ang 4 na banal na babae, ngunit sa ngayon, 3 lamang ang naroon. Ang eksenang ito ay tila isang kahariang pinamumunuan ng kababaihan, at ang Panginoon ng Banal na Palasyo ang reyna. Ngunit, sa gitna ng katahimikan, pumasok ang isang babae na nakasuot ng lumang puting kasuotan. Kalma ang kanyang mga mata, tila isang walang kilosing lawa. Tianyin, sambit ng Banal na Panginoon. Mali ka. Simula ngayon, ang pangalan ko ay Yeqing. Maingat at malamig ang boses ni Yeqing. Ang dating banal na babaeng si Tianyin ng Yao Qi ay wala na. Siya na ngayon ay si Yeqing. Napakunot noo ang Banal na Panginoon. Ano man ang pangalan mo, ikaw pa rin ang pangunahing banal na babae ng Yao Qi. At alam mong hindi maaaring bawiin ang kasunduang kasal sa 12 palasyo ng langit at kun.
Siya ay isang dragon at phoenix, sa lahi ng tao, bagay na bagay ka sa kanya, at ito ang kagustuhan ng ina ng banal. Mali ka ulit, ang ikakasal sa 12 palasyo ay si Tianyin ng Yaoqi, at hindi ako iyon. Ako ngayon si Ye Qing. Wala na akong kaugnayan sa kasunduang iyon. Sa kabila ng kalmadong pananalita ni Ye Qing, ay halata ang malalim na hinanakit at naglalagablab na galit sa kanyang mga mata. Noong araw na iyon, nasaktan ang taong pinakamahalaga sa kanya, at ang Yaoqi ang may kasalanan. Paano niya pahihintulutang ang kanyang kapalaran ay patuloy na diktahan ng iba? Kapangahasan. Paano mong nasisikmurang sumuwi sa utos ng Panginoon ng banal na palasyo? Sigaw ng 4 na pinuno. Hindi ako sumusunod, sapagkat ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong kapalaran. Wala nang sino man sa Yaoqi ang maaaring magdikta kung ano ang dapat kong gawin. Nang usap si Ye Qing ng may malamig at matalim na tinig. Namutla ang mga naroon, habang unti-unting napapahiya ang Panginoon. Darating ang araw na pagsisisihan nyo ang lahat ng ito. Maaaring maliitin nyo ang kahit sino, pero huwag nyo siyang maliitin. Habang siya ay buhay, nagsimula na ang pagbagsak ng Yaoqi. Pagkasabi nito, tumalikod si Ye Qing at lumisan sa bulwagan. Noon, utang niya sa Yaoqi ang kanyang panibagong buhay, pero ngayon, galit at paghihiganti na ang laman ng kanyang puso. Walang utang na loob na babae. Namutla sa galit ang Panginoon ng banal na palasyo. Umaasa siyang maibabalik sa ayos si Ye Qing at maipapakasal pa rin sa 12 palasyo. Ngunit si Ye Qing ay tuluyang sumuwi, pati ang kalooban ng ina ng banal ay hindi niya kinikilala. Bantayan siya. Simula ngayon, hindi siya maaaring umalis ng Yaoqi. Sa likod ng utos na ito ay takot, sapagkat nararamdaman niyang tumatatag na ang pakpak ng batang minsang sunod Sun Yeren. Ngayon ay tinatakot na siya. Tungkol naman sa panatang binitiwan ni Ye Han sa Jiuyu City, hindi iyon itinuring ng mga pinuno bilang banta. Gusto pa rin nilang ipakasal si Ye Qing, naniniwalang hindi kayang igupo ni Ye Han ang Yaoqi. Hindi pa raw dumadating ang araw na iyon. Noon, wala akong lakas para protektahan siya. Ngayon, kahit ang lahat ng ibinigay ng Yaoqi ay gagamitin ko para hindi na siya muling masaktan. Kung sakaling si Yaoqi ang nanakit sa kanya, ako mismo ang babawi. Sa harap ng palasyo, muling tumalikod si Ye Qing at tumingin sa lugar na iyon. Sa kanyang malamig na mga mata, unti-unting sumisibol ang isang nakapanghihilakbot na paghihiganti. Noon, wala siyang pagnanasa sa kapangyarihan. Pero ngayon, taglay niya ang Immortal King Body, at ang buong Yaoqi ang kanyang layunin. Lumipas ang panahon. At dumating ang araw, ang unang espada ng Kang Clan ay naitutok na sa Kaiyang Domain. Sa langit ng Kaiyang, lumitaw ang hukbo ng Kang Clan, bumiyak sa espasyo, at nagpakitang gilas ng kapangyarihang lubhang nakakatakot. Sa itaas ng kalangitan, ang kanilang presensya ay parang itim na ulap na sumasakop sa lahat ng liwanag, at ang mga cultividor sa lupa ay napaluhod sa takot. Dumating na sila. Kabanata 2053. Pagdating nila, ang kanilang presensya ay tila mga Diyos, isang kapangyarihang kayang pumuksan ng sinuman sa mundong ito. Ngayon, ang espada ng aming Kang Clan ay nakaturo sa Kaiyang Domain. Ang susunod ay mamumuhay, ang kokontra ay mamamatay. Isang nakapangangilabot na tinig ang biglang umalangaw-ngaw, nagmula sa isang makapangyarihang banal na hari ng Kang Clan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila umalangaw-ngaw sa buong mundo ng Kaiyang, at sinumang nakarinig ay napuno ng sindak at takot. Ang Kang Clan, ang sinaunang lahi na minsang namuno sa lupaing tao, ay muling nagbalik, at ngayon, inihahayag na nila ang kanilang matalim na mga pangil. Sa loob lamang ng isang araw, ang lahat ng puwersa sa Kaiyang territory ay nababalot ng panganib. Paano nila haharapin ang kapangyarihan ng Kang Clan? Kaiyang Yu, magbabago na ang panahon. Ang mga makapangyarihang nilalang sa Kaiyang Domain ay nawala ng pag-asa. Sa harap ng Kang Clan, tanging dalawang landas ang mayroon sila, sumunod at mabuhay, o lumaban at mamatay. Maliban na lang kung ang mga tunay na haligi ng lahing tao ang kikilos para pigilan ito. Ang pag-atake ng Kang Clan ay umalangaw-ngaw sa buong mga rehiyon. Maging ang 4 na pangunahing langit na rehiyon ay agad nakaalam. Ang buong mundo ay nayanig sa muling paggalaw ng Kang Clan. Ang unang espada ng Kang Clan ay malinaw na nagpapakita ng kanilang layunin at pagnanasa, sakupin ang mundong ito. Kung Kaiyang Yu ang unang pinuntirya, sino ang susunod? Walang nakakaalam. Pero malinaw sa lahat, hindi ito magtatapos sa Kaiyang Yu. Ito ang simula lamang ng isang madugong bagyo. Sumunod at mabuhay, lumaban at mamatay. Gusto ba talaga ng Kang Clan na sila ay pagkaisahan muli? Sa isa sa mga angkan, si Qin Wu daw ay nakatayo sa isang pavilion, nakatanaw sa puting kapatagan. Nakapako ang tingin niya, matalim.
Para sa kanya, may hindi normal sa pagkilos ng Kang Clan. Bakit kay Yangyo? Hindi ba't mas kapaki-pakinabang kung salakayin nila ang isa sa apat na pangunahing langit na rehiyon? Kung gumalaw na ang Kang Clan, ibig sabihin handa silang maging kaaway ng buong mundo. Marahil, ang kanilang kapangyarihan ay higit pa sa inaakala ng lahat, sabi ni Wan Roxy, na nasa tabi niya. Ano kaya ang tunay na layunin ng espada ng Kang Clan? Tanong ni Qin Wu daw, habang iniisip kung susunod na pantirya ay ang Yaoguang Domain. Sa mismong bulwagan ng Qin Clan, isang katawa-tawang halakak ang umalangaw-ngaw. Sa gitna ng dilim, isang grupo ng itim na anino ang naroon. Sa itaas ng trono, naroon si Qin Wudi, ang kasalukuyang pinuno ng angkan. Alam niya na nakatuon na ang mundo sa Kaiyangyo, at alam din niyang si Qin Sheng, ang dating pinuno, ay tiyak na gagalaw rin. Noon, ginamit mo ang buong lahing tao upang paksain ang Kang Clan, at sa proseso, pinahina rin ang sarili mong lahi. Talagang magaling ka, pero ngayon, ano ang balak mong gawin? Tanong ng anino. Matagal ko nang pinaghahandaan ito. Sa higit 500 taon ng pagpaplano, hindi ko hahayaang masayang ito, sagot ni Qin Wudi. Matalino ka. Kapag umalis ka sa amin, wala kang matitira. Pero kung manatili ka, makakamtan mo pa ang higit sa iyong inaasam. Kapag dumating ang pagkakataon, ikaw na ang mamumuno sa Qin Clan. At gaya ng sinasabi ng Kang Clan, ang susunod, mabubuhay. Ang kokontra, mamamatay. Habang patuloy ang pagsalakay ng Kang Clan sa Kaiyang, lahat ng makapangyarihang rehiyon ay nagsimulang magmasid. Alam nilang malapit na ang malaking digmaan. Walang sino man ang nang-ahas samalo sa galit ng Kang Clan, maliban na lang sa mga tunay na haligi ng lahing tao. Sa Yaoguang Domain, usap-usapan na rin ang pagsalakay. Sapagkat kung matapos ang Kaiyang ay puntiryahin naman ang Yaoguang, sila na ang susunod. Habang nagmamasid pa ang mga puwersa sa Yaoguang, nagpapatuloy pa rin ang matinding hidwaan sa loob nito, panglabanan sa pagitan ng Jansong, Daozang, Chanwangfo, Shuangkong Mountain, at October Tower ay mas lalo pang tumitindi. Dahil, ang nangyari sa Tianshu Domain ay umabot na sa kanilang kaalaman. Si Yehan, na minsang itinuring na walang halaga, ngayon ay isa na sa mga pinakamakapangyarihang henyo, ang mortal na kaaway ng Jansong. Tinalo niya ang 6 na halimaw sa listahan ng Heavenly Kings, at ngayon ay pangalawa sa ranggo, sunod lang kay Kang Tian Burial ng Kang Clan. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng matinding pressure sa Jansong. Ang batang minsang pinaslang nila, ay lumakas ng higit pa sa inaasahan. Ngayon, kilala siya ng buong mundo, at isang matinding banta sa kanila. Kabanata 2054. At ang mas mahalaga pa, ang apat na makapangyarihang puwersang sumusuporta kay Yehan, ang Qin Clan, Xin Clan, Zhang Clan, at Soul Clan, ay sobrang lakas kaya maging ang Sword Sect ay halos hindi na makahinga. Noon, handa na ang Jansong na gamitin ang lahat para tuluyang paksain si Yehan. Ngunit matapos malaman ang mga puwersang nasa likod ni Yehan, napagtanto ng Jansong na kahit mapatay nila siya, maaaring sila naman ang tuluyang mawala sa mundo. Kaya bago pa man dumating si Yehan, kailangan muna nilang makaligtas sa ibang puwersang sumusugod sa kanila. Hindi ko inaasahang gagalaw agad ang Kang Clan, at ang una nilang pantirya ay ang Kaiyang Domain. Sa Tianlong City, magkasamang nakaupo si Qinghai Holy King at ang Ancient Swordmaster, parehong iniisip ang mga galaw ng Kang Clan. Malaki ang ambisyon ng Kang Clan. Ang Kaiyang ay unang hakbang lamang nila. Marahil gusto nilang iparating sa buong mundo na panahon na para maghaiganti sa mga tao. Kumislap ang mata ni Qinghai. Sabi ng Ancient Swordmaster, kung walang makapangyarihang nilalang mula sa taas ang haadlang sa kanila, tiyak na babagsak ang Kaiyang Domain sa kanilang mga kamay, magiging bundok ang mga bangkay at ilog ang dugo. Ang kanilang pinuno, si Kang Tianzan, ay isang labis na ambisyosong henyo, wika ni Qinghai. Ang pagkilos na ito ay siguradong may mas malalim na layunin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng Ancient Swordmaster. Hindi pa malinaw, pero ikinukumpara ko si Yehan, isa rin siyang may ambisyon. Habang ang Kang Clan ay umaatake sa Kaiyang, si Yehan naman ay naghahanda rin para sa Yaoguang. Sa mismong sandaling iyon, sa langit ng isang kaharian sa Yaoguang, napunit ang ulap at lumitaw ang isang duguan at maputlang binata, walang iba kundi si Yehan, na kagagaling lang mula sa Void kasama ang 100,000 Heavenly Dragons. Sa wakas, nakabalik rin ako, sa dami ng panganib sa Void, halos hindi siya nakaligtas kung hindi dahil sa Astrolabe. Agad siyang tumungo sa Tianlong City, kung saan sinalubong siya ni Daotong at iba pa. Hoy! Na-miss mo ba kami? Mahigit 1 buwan kang nawala. Biro ni Daotong.
Sa dami ng dinaanan ko, mabilis na ngayon, sagot ni Yehan. Yehan? Seryoso ang sitwasyon. Ang Kang Clan ay nagdeklara ng digmaan sa Kaiyang Domain. Lahat ng tao ay nababalisa, sabi ni Helian Wookie. Alam ko na yan. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Tawagin si Elder Helian at Elder Watchang, magpupulong tayo sa loob. Sa loob ng punong tanggapan ng Tianlong, naroon sina Daotong, Xiao Yuangang, Shi Wulei, Helian Wookie, Ren Zhongshan, King Helian at King Wusheng. Ngayon, opisyal ng hawak ng Tianlong ang lungsod, ngunit hindi sila gumagalaw habang wala si Yehan. Maging ang mga dakilang tao ng Dao Sect tulad ni Chen Baixiang, si Tianwang, si Ming, at iba pa ay tinanggihan ang kanilang pagdalaw. Mga kasama, wika ni Yehan, kahit hindi pa naapektuhan ang Yaoguang, darating din ang panahon. Kailangang kumilos tayo bago sila lumapit sa atin. Ano ang binabalak mong gawin? Tanong ni King Helian. Simple lang, sagot ni Yehan, magpapatawag tayo ng piging dito sa Tianlong City. Ipadala ang mensahe sa lahat ng puwersa sa Yaoguang, ako mismo ang mag-iimbite sa kanila. Nagulat ang lahat, piging, sa ganitong sitwasyon. Yehan, gusto mo bang gamitin ito para akitin ang mga puwersa na kilalanin ang Tianlong? Tanong ni Daotong. Mali, sagot ni Yehan. Hindi ko sila gustong akitin, kundi pasukuan. Ang Kang Clan ay nagsimula na, dagdag pa ni Yehan. Kapag napasa kamay nila ang Kaiyang, sino ang susunod? Yaoguang. At sa panahon ng krisis, kailangan ng lahat ng puwersa ng matibay na sasandalan. At sa Yaoguang, wala nang ibang masangkop kundi ako. Hindi ito kay abangan, ito ay katotohanan. Sa likod ni Yehan ay hindi lang ang sarili niyang talento, kundi pati ang Qin, Xin, Zan, at Soul Clan, apat sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong kontinente. Kabanata 2055. Ngayon, gagamitin ni Yehan ang impluwensya ng mga puwersang nasa likod niya upang mapasunod ang lahat ng puwersa sa Yaoguang Domain sa ilalim ng Tianlong. Bagamat tila gaya ito ng kasabihang, umutang sa lakas ng tigre, alam naman ng lahat ng mga puwersa sa Yaoguang na ang ganitong pagkakataon ay bihirang-bihira. Kung sakaling kaya talagang labanan ni Yehan ang Kang Clan kapag sumugod na sila sa Yaoguang, malaking oportunidad ito para sa mga lokal na puwersa. Sa mata ni Yehan, bagamat ang pag-atake ng Kang Clan sa Kaiyang ay isang gulat na pangyayari, ito rin ay isang pambihirang pagkakataon para sa Tianlong upang tumaas ang katayuan at makamit ang yaman at kapangyarihan. Bagamat hindi niya ganap na nauunawaan ang layunin ni Kang Tianzan sa Kaiyang, hindi iyon hadlang upang kumilos sa Yaoguang. Nang marinig ng lahat ang kanyang mga sinabi, namangha ang lahat ng naroon. Ngunit kung iisipin ng mabuti, may katwiran si Yehan. Subalit, hindi magiging madali ang pagsuko ng lahat ng puwersa sa isang organisasyong gaya ng Tianlong na wala pa sa 2 taon mula nang maitatag. Sulit subukan, pero hindi magiging madali ang proseso. Matapos ang katahimikan, wika ni Haring Helian, na tila may pag-asa rin sa kanyang mga mata. Kung magtatagumpay si Yehan, mapapasakamay ng Tianlong ang buong Yaoguang Domain ng halos walang kahirap-hirap, isang bagay na wala ni isang nangahas na isipin noon. Sa ganitong kaso, pahihirapan ko kayong lahat, wika ni Yehan. Ako na ang personal na makikipag-ugnayan sa Medicine Valley at Ice Palace. Ang natitiray sa inyo na. Naniniwala akong darating sila. Tumango ang lahat. Sa puso nila, may halong kaba at pananabik. Pagkatapos, ipinahayag ni Yehan ang susunod niyang plano. Naglagay ako ng 100,000 katao sa loob ng mundo ng Xuanman. Kailangan nila ng mga guro upang turuan silang mag-cultivate. Kung walang gabay ng mga dalubhasa, hindi sila lalakas. 100,000 tao. Nagulat si King Helian. Walang puwersa sa buong Yaoguang ang may ganitong bilang ng mga alagad. Ngumiti si Yehan. Ipapaliwanag ko yan ng mas detalyado sa hinaharap. Pero kung gusto nating lumakas ang mga taong iyon, kakailanganin natin ng napakalaking yaman at resources. Kaya kailangan talaga ng Tianlong na mapasa ilalim ang buong Yaoguang. Sa mga simpleng salitang iyon, muling nadama ni Haring Helian at ng iba pa ang malalim na ambisyon ni Yehan. Kung ang 100,000 ito ay lumakas, anong klaseng puwersa kaya ang mabubuo nila? Marami na rin namang bagong Supreme Master dito sa Tianlong, dagdag ni Daotong. Habang wala ka, may 3 bagong Supreme ang nabuo. At marami pang mga half-step Supreme ang malapit ng umabot. Tumango si Yehan. Sa ngayon, sapat na ang mga Supreme na iyon upang magsilbing tagapagturo. Gayon din, sina Xiaben at Lin Chi, na may taglay na mga buto ng pagpatay at digmaan, ay hindi niya pababayaan sa loob ng mundo ng Daoist. Sa labas, mas lalakas sila sa aktwal na labanan at panganib.
Pagkatapos ng maikling usapan, sina Haring Helian, Daotong, at iba pa ay nagpadala na ng imbitasyon sa mga pangunahing puwersa ng Yaoguang. Samantala, dinala naman ni Yehan ang tatlong supreme na tagapagturo papasok sa mundo ng Xuanman. Ngayon, ang Xuanman World ay malaki na ang ipinagbago. 100,000 tao ang naroon, kaya hindi sila maaaring matulog sa gubat. Bago pa man bumalik si Yehan mula sa Gods and Demons continent, na ipagpatayo na niya sila ng mga bahay gamit ang mga lokal na materyales. Sa loob ng mundo ng Daoist na may time ratio na 1:100 na itayo na ang isang malaestado na lugar, punong-puno ng matataas at sinaunang gusali, na para bang isang sinaunang kaharian. Lahat ng 100,000 alagad ng Tianlong ay namumuhay ng matiwasay doon. Araw-araw silang nagsasanay sa ilalim ng masusing paggabay ng Elder Hall tulad ni Zhao Hengtian, at kahit sina Jian Huang ay patuloy ang pagsasanay. Kasama ni Yehan ang tatlong Supreme Masters, Jiang Ye, nakilala na niya, at Zhou Jie at Yukon, ang unang dalawang nakabuo ng Supreme Realm mula sa mga Half-Step Supremes. Simula ngayon, kayo ang magiging guro nila, utos ni Yehan. Kapag naabot nila ang Little Honor Realm, doon matatapos ang inyong tungkulin. Panginoon, makakaasa kayong magagawa namin ang aming tungkulin. Sagot ng tatlo ng sabay. Kabanata 2056. Nang marinig ni Jiang Ye, Zhou Jie, at Yukon ang sinabi ni Yehan, tumanggaw sila. Bagamat alam nilang mahina pa ang mga tao sa grupo, bilang mga supreme na sila ngayon, alam nilang may paraan sila upang mapabilis ang pag-unlad ng mga ito. Bukod pa rito, dahil nasa Daoist World, mas mabilis ding lalakas ang sarili nilang kapangyarihan. Bagamat tila mabigat ang tungkuling ito, tiyak na maraming tagaloob ng Tianlong ang maiinggit sa kanila. Sa pinakamalaking manor sa gitna ng munting kaharian, naninirahan ang pinakamalalapit na tao ni Yehan, ang kanyang pamilya at mga minamahal. Sa kalapit na manor naman naruroon sina Jian Huang, Sloppy Old the West, Jijiukan, at iba pang mga matataas na opisyal ng Tianlong. Pagdating nina Jiang Ye, Zhou Jie, at Yukon, ipinakilala sila ni Yehan sa pamunuan ng Tianlong. Simula ngayon, sila ang magiging tagapagsanay ng 100,000 katao sa loob ng Daoist World. Bagamat curious sila kung saan nanggaling ang mga taong may iba't ibang pananamit, hindi na sila nagtanong pa. Ang kanilang misyon ay linangin ang lakas ng mga ito. Ang buong manor ay gawa sa kahoy at may disenyo ng sinaunang panahon. Sa harap ng tarangkahan, nakasulat ang dalawang malalaking karakter na Ye Mansion dahil lahat ng kamag-anak at may kaugnayan kay Yehan ay dito naninirahan. Pagdating ni Yehan, naroon ang mga babae sa kanyang pamilya, na kasalukuyang pinaglalaroan sina Chenkyo at Chenzon sa hardin. Salamat sa dalawang bata, hindi nila masyadong naramdaman ang inip sa lugar na ito. Nakarating na ba tayo sa bagong mundong iyon? Tanong ng isa habang pinagmamasdan si Yehan. Ngumiti si Yehan at tumanggo. Oo, narito na tayo. Ilang araw mula ngayon ay ilalabas ko kayo para makita ninyo ang bagong mundo. Isa itong sinaunang mundo na puno ng kasaysayan. Bakit hindi mo kami turuang mag-cultivate? Nakakabagot dito. Kung magiging malalakas kami, baka makatulong kami sayo. Wika ni Zhou Yuner, na agad sinang-ayunan ng ibang kababaihan. Nang makita ni Yehan ang mga mapupusok na tingin ng mga babae sa paligid, napaisip siya at tumanggo. Sa kanila, sina Ho Feng, Huang Nishiang, Wu Ying, Jahe Chenyo, at Lina lamang ang may pundasyon na sa kultibasyon. Sige, magpapadala ako ng magtuturo sa inyo. Para na rin magkakilala kayo. Biglang kumunat ang noo ni Ho Feng. Teka lang, may nobya ka na naman sa mundong ito. Baka gusto mo lang ipapakilala siya sa amin. Napakamot sa ulo si Yehan. Plano nga sana niyang si Yan Yulan ang magturo sa kanila, kaya't labis ang kanyang pagkapahiya sa tanong. Pagkatapos ng 1 linggo ng tahimik na pamumuhay kasama ang pamilya, nagsimula na si Yehan sa pagpalit ng mga talento ng 100,000 katao ng Tianlong, hindi kabilang sina Shaben at Lin Chi dahil likas na silang malalakas. Karamihan sa kanila ay mga elite mula sa mundo ng China, ngunit hindi nila naabot ang tunay nilang potensyal dahil sa limitadong sistema roon. Ang pagpapalit ng talento para sa 100,000 tao ay malaking proyekto. Tumagal ito ng halos kalahating buwan bago niya matapos. Habang ginagawa ito, ibinahagi rin ni Yehan ang kanyang mga alaala mula sa Gods and Demons continent upang magkaroon ng kaalaman ang kanyang mga tauhan sa bagong mundo. Ang kontinente ay parang blankong papel para sa kanila. Pagkatapos, pumunta si Yehan sa manor ng military advisor ng Tianlong, si Zhug Prajna, na abalang nagbabasa sa balkonahe. Tahimik at malalim ang aura ni Zhug Banroo. Nilapitan siya ni Yehan, niyakap mula sa likod, at bumulong.
Maghahanap ako ng mga aklat tungkol sa Gods and Demons Continent para mabasa mo. Pagkatapos mong makabisado ito, ilalabas na kita. Sayang naman ang talino mo kung hindi gagamitin. Tugon ni Zugbanroo. Tama. Kung hindi ko alam ang kapaligiran, hindi ko rin magagamit ang talino ko. Ngumiti si Yehan. Inaabangan ko ang araw na sisikat ang iyong karunungan sa mundong ito. Matapos ang isang buwan sa Daoist World, nagsimula ng umusad ang Tianlong sa pamumuno ni Jiang Ye, Zhou Jie, at Yukon. Ang natitirang kailangan ay mas maraming resources para sa kultibasyon. Sa araw na iyon, lumabas muli si Yehan mula sa Xuanmen World at tumungo sa Ice Palace. Matagal na niyang ipinangakong babalikan si Yan Yulan at hindi niya ito bibiguin. Bukod dito, ang Ice Palace ay institusyon ng kanyang guro, kaya ayaw niyang gumamit ng dahas. Hanggat maaari, mapayapang pakikitungo ang nais niya. Ganito rin ang plano niya sa Yaogo. Bago pa man siya tumungo sa Ice Palace, ipinabatid na niya ang kanyang pagbabalik sa Yaogo sa pamamagitan ng Soul Jade Sleep. Tiyak na dadalo sila sa imbitasyon sa Tianlong City. Kabanata 2057. Wala pang kalahating araw, nakarating na si Yehan sa isang hanay ng mga bundok na palaging nababalutan ng nyebe. Mula sa malayo, sa tuktok ng pinakamataas na bundok, matatanaw ang isang sinaunang palasyo na nakatayo ng matikas sa gitna ng puting tanawin, isang kamangha-manghang tanawin. Sino ang nangahas pumunta sa Ice Palace? Habang papalapit si Yehan sa paligid ng Ice Palace, 5 figure ang biglang sumulpot mula sa himpapawid at hamarang sa kanyang daraanan. Lahat sila ay nasa antas ng Great Honor. Pakiusap, ipaalam ninyo sa 2 Hallmasters na narito si Yehan upang bumisita. Pagkarinig ng pangalan, napatingin sa gulat ang 5 tagapagtanggol. Sa buong Yaguang Domain, hindi lamang mga kabataang henyo ang humahanga sa pangalang Yehan, pati mga nakatatandang henerasyon ay nagbibigay galang sa kanya. Sa harapan ng sinaunang pintuan ng Ice Palace, maingat na tumapak si Yehan sa nyebe, papasok sa malaki at matandang bulwagan. Sa loob ng bulwagan, naroon na ang mga pinuno ng Ice Palace, kabilang ang 2 Hallmasters na sina Xing at Yu, pati na rin ang 2 Supreme Elders, maliban kay Elder Huaying na nasa sinaunang guho. Naroon din ang 10 hanggang 20 piling disipulo ng Ice Palace na may pambihirang talento. Ang pagdating ni Yehan ay inaabangan na ng lahat sa Ice Palace. Ang kilalang kilabot ng makabagong panahon ng lahing tao ay bumisita sa kanilang sekta, sino ba namang hindi maaakit tumingin. Sa itaas ng bulwagan, magiliw na pinagmamasdan ni na Hallmaster Xing at Yu ang kabataang papalapit sa kanila. Alam nila ang kaugnayan ng pinakamahusay nilang disipulo, si Yan Yulan, kay Yehan, at malinaw sa kanila na malaking bagay ito sa reputasyon ng Ice Palace. Junior Yehan, bumabati sa 2 Palace Masters. Magalang na pagbati ni Yehan. Pagkatapos, tumitig siya kay Yan Yulan na nasa tabi ng mga Hallmasters. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, nang usap ang kanilang mga puso nang hindi na kailangang magsalita. Ngumiti si Palace Master Yu. Malugod ka naming tinatanggap, Ginoong Ye. Ang pagdating mo ay nagbigay ng ningning sa aming Ice Palace. Ano ang layunin ng iyong pagdalaw ngayon? Tumango si Yehan. Mayroon akong 2 dahilan ng pagpunta rito. Una, sabay tingin kay Yan Yulan, kami ni Yulan ay may kasunduang panghabang buhay. Paumanhin kung hindi agad ito naisabi sa inyo. Ngayon ay narito ako upang sunduin siya, tulad ng aking ipinangako. Namula ang pisngi ni Yan Yulan, ngunit nang itim ang ngiti ng lahat. Hindi na kailangang magpaliwanag pa, Ginoong Ye, wika ni Palace Master Xing. Alam na namin ang tungkol sa inyong dalawa. Hiling lang namin ay pretuhin mong mabuti si Yulan. May pagmamahal sa mga mata ni Yehan nang tumingin siya kay Yulan. Pangako ko po, hindi ko siya kailanman bibiguin. Naniniwala kami sa iyo, at sa panlasa ni Yulan, ani Master Yu na may ngiting punong-puno ng kumpiyansa. Ngunit ano naman ang iyong pangalawang layunin sa pagdalaw sa Ice Palace? Muling tumitig si Yehan sa 2 pinuno. Alam ko pong batid ninyo ang kalagayan sa Kaiyang Domain. Sinimulan na ng kangklan ang kanilang pagsalakay, at kung walang pipigil, babagsak ito sa kanilang mga kamay. At kapag bumagsak ang Kaiyang Domain, baka susunod na ang Yaoguang Domain. Hindi malayo ang posibilidad. Kaya naniniwala ako, dapat ay may tumayong leader sa Yaoguang upang salubungin ang panganib. Napakunot noo sina Xing at Yu. Alam nilang tama si Yehan, pero sa kasalukuyan, lahat ng puwersa sa Yaoguang Domain ay nag-aalinlangan, nagmamasid lang. Ngunit habang tumatagal ang pag-aalinlangan, papalapit din ang panganib dahil baka Yaoguang na ang susunod na pagtutukan ng Kangklan. Ano ang dapat gawin? Sumuko sa Kangklan, o ipaglaban ang karapatan kahit napakaliit ng tsansa?
Pero kung susuko sila, ano ang kasunod? Sila ba'y uutusan na lumaban sa iba? Gamitin laban sa sariling bayan? Ngunit, Ginoong Ye, ano ang iminumungkahi mo? Tanong ng dalawang Hallmasters. Tahimik na tumindig si Yehan at tahasang tumugon. Mas mahigit, simple lang. Ang Yaoguang domain ay hindi dapat manatiling watek-watek. Kailangan natin ng pagkakaisa. At para mangyari iyon, kailangang may isang pinuno, isang tunay na leader na hindi uurong sa Kang Clan. Kabanata 2058. Ang mga salitang binitiwan ni Yehan ay nagpaisip ng mabigat sa dalawang Palace Masters ng Ice Palace, sina Xing at Yu. Alam nila ang tunay na kahulugan ng kanyang sinasabi, pagkakaisa, pamumuno, at pagpapasakop. Mas mahigit gustong ipaubayan ni Yehan sa Tianlong ang pamumuno sa buong Yaoguang domain. Ngunit sa kabila ng matamis na pananalita, sino nga ba ang basta-bastang susuko sa ganitong pahiwatig? Lalo na't isang sekta tulad ng Ice Palace na may sariling karangalan at kasaysayan. Tahimik ang buong bulwagan. Wala ni isa mang nang ahas magsalita, mga elder, disipulo, at maging ang dalawang pinuno ay nalugmok sa pag-iisip. Ramdam nila ang matinding ambisyon ni Yehan. Wala siyang diretsyong sinabi, pero ang katahimikang iyon ang nagsiwalat ng lahat. Sa gilid, napansin ni Yan Yulan ang tensyon. Magkaibang mundo ang kanyang mahal at ang kanyang paaralan. Ayaw niyang makitang magbanggaan ang dalawang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Alam ni Yan Yulan, kung gugustuhin ni Yehan, kaya niyang ipasuko ang buong Yaoguang gamit lang ang isang utos. Hindi lang dahil sa kapangyarihang taglay niya, kundi dahil sa mga halimaw na puwersang nasa likod niya, ang Qin Clan, Xin Clan, Zun Clan, at Soul Clan. Mga Palace Master, wika ni Yehan, pag-isipan ninyong mabuti. Kapag sumuko kayo sa Kang Clan, baka hindi na kayo makabawi. Sa katunayan, pag sumuko kayo, parang naging kaaway nyo na rin ang buong lahing tao. Ako, bilang pinuno ng Tianlong, ay nagpadala na ng paanyaya sa lahat ng puwersa sa Yaoguang. Kung maluwag kayo sa oras, inaanyayahan ko rin kayong dumalo. Pag-alis ni Yehan kasama si Yan Yulan, napabuntong hininga ang dalawang Palace Masters. Napakalakas ng ambisyon ng batang ito, bulong ni Moon Palace Master. Hindi na niya kailangang sabihin. Klaro ang intensyon niya, ipasakop ang buong Yaoguang sa Tianlong. Kung dati pa ito, malamang ay pinalayas na nila si Yehan. Pero hindi na siya ang dati. Si Yehan ngayon ay may likod ng mga sinaunang puwersa at sariling talento na nag-uumapo. Simula pa lang, malinaw na ang ambisyon niya noong pinalitan niya ang City of Darkness bilang Tianlong City, dagdag ni Moon Palace Master. Tingnan natin kung anong gagawin ng ibang sekta sa imbitasyon niyang ito. Ako na lang ang pupunta, wika ni Star Palace Master. Ako rin naman ang master ni Yulan. Hindi niya ako pwedeng baliwalain. Sa pagbabalik, sa daan pauwi, tinanong ni Yehan si Yan Yulan. Hindi ka ba nagalit sa ginawa ko sa Ice Palace? Hindi, sagot ni Yan Yulan. Alam ko ang dahilan mo. Kung haharapin mo ang mga sekta tulad ng Yaoqi at Chenkon 12 Palaces, kailangan mong patatagin ang sarili mong puwersa. Sa mundong ito, kahit gaano ka pa katalino o kahusay, kung wala kang sariling lakas, may mangmamaliit at aapak sa'yo. Tumango si Yehan. Tama ka, wala akong aasahan kundi ang sarili ko. Kung kaya kong makamit ang tuktok sa Chinese world, kaya ko ring gawin iyon dito. Sa pagbabalik sa Tianlong City, isinama ni Yehan si Yan Yulan sa Xuanmen World kung saan nakatira ang kanyang mga mahal sa buhay. Naalala niya ang sinabi ni Yan Yulan. Mas mahigit gusto kong makita kung gaano kagaling ang mga babae sa likod mo. Kaya naman, ipinakilala niya ito kay Zhou Yuner na nais ding magsanay sa kultibasyon. Si Yan Yulan na mismo ang pinakamagandang guro. Sa loob ng Yefo Manor, tahimik at tensyonado ang hangin. Si Yehan ay nakaupo sa isang gilid, nakangiting pakipot habang pinagmamasdan sina Zhou Yuner at Yan Yulan na nagtititigan. Parang may hindi nakikitang apoy sa pagitan ng dalawa, parehong nagsusukatan, hindi sa lakas, kundi sa puso ni Yehan. Kabanata 2059. Hindi man sila galing sa iisang mundo, naging curious ang bawat isa sa kanila, lalo na't pareho silang minahal ni Yehan. Habang tila may tahimik na girian sa pagitan nina Zhou Yuner at Yan Yulan, si Yan Qingmo ay nagpasya ng buhatin sina Chen Qiu at Chen Zone papunta sa likod bahay. Alam niyang wala siyang maitutulong sa tensyon sa pagitan ng mga babae. Gitling. Ngunit hindi nagtagal, pinawi ni Zhou Yuner ang tensyon. Lumapit siya at ngumiti, iniabot ang kamay. Mas mahigit, hello, ako si Zhou Yuner. Bago ka pa dumating, madalas ka nang ikwento ng loko kong fiancé. Ako si Yan Yulan, ang maikling tugon nito. Mula sa kaunting usapan na iyon, nabura ang alanganin sa pagitan nila.
Matapos ang maikling pagkakakilanlan at casual na usapan, lumisan si Yehan, iniwan ang mga babae sa manor, ngunit hindi bago makakuha ng masasamang titig mula kay Joe Yuner. Sa lilim ng sinaunang puno. Pagkaalis niya, tumungo si Yehan sa ilalim ng Nine Tribulations Ancient Tree para magnilay at mag-ensayo. Simula nang maabot niya ang Half-Step Supreme, ramdam niyang may potensyal siyang tumuloy sa tunay na Supreme Realm. Mas mahigit sa ilalim ng punong ito, naroon ang presensya ng siyam na antas ng Supreme Corsian. Bawat level ay kailangang pagdaanan upang makapasok sa tunay na daan ng pagka-Supreme. Habang tahimik siyang nakaupo, nararamdaman ni Yehan ang nakakakilabot na enerhiya mula sa itaas ng punong iyon, isang puwersang parang langit at lupa na nagpapakumbaba sa kahit sinong nilalang. Sa ilalim ng puwersang ito, nagsimulang magulo ang kanyang dantian, ang kanyang inner core ay tila mababasag sa biglaang lakas na pumapasok. Mas mahigit, ito na, gumagana ito. Natuwa si Yehan nang maramdaman niyang may pagbabago na sa kanyang core. Ilang araw ang lumipas, walang iniisip si Yehan kundi ang cultivation. Habang lumalalim ang pag-intindi niya sa Supreme Corsian, unti-unting lumilitaw ang mga bitek sa kanyang inner core. Hanggang sa, crack, isang malinaw at malakas na tunog ang nagmula sa loob ng kanyang katawan. Binasag ng kanyang lakas ang inner core. Isang bagong mundo ang nabuksan sa kanyang loob. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang kanyang mga mata, at bigla siyang nawala mula sa Schwanman World. Ang langit ay sumagot. Sa kalangitan ng Tianlong City, nagpakita si Yehan sa isang liblib na lugar. Tumangala siya at ramdam niyang may nagbabadyang kalamidad sa itaas ng kanyang ulo, isang bagay na makalangit. Sa kalangitan, nagtipon ang mga gintong kidlat, tila araw na bumabagsak sa lupa. Ang buong Tianlong City ay binalot ng gintong liwanag, puno ng puwersang nagpapabagsak ng mundo. Ano iyon? Sa lugar ng mga ancient cultivators, napatingala si Greenleaf Holy King. Mas mahigit, reincarnation tribulation. Sigaw niya sa gulat. Maging ang ancient madman, ay nabigla. Mas mahigit, sinong halimaw ang nagpasiklab ng ganitong tribulation. Buong Tianlong City ay nabalot ng sindek. Mas mahigit, ito ay, ang tribulation ng reinkarnasyon. Imposible. Bakit may ganyan dito? Ang ganitong klase ng langit na tribulation ay lumilitaw lang sa mga halimaw mula pa noong sinaunang panahon. Minsan lang ito lumitaw sa 1,000 taon. Ang langit ay nagpahayag. Ang halimaw ay ipinanganak. Si Yehan, isang nilalang na hindi lang hahawak sa kapangyarihan ng mga Diyos, kundi haamon pa sa kapalaran ng langit. Kabanata 2060. Kahit anong mangyari, kapag lumitaw ang tribulation ng reinkarnasyon, nangangahulugang may isang halimaw na nilalang ang malapit ng tumawid sa pinakamalupit na pagsubok ng langit. Ang sino mang nakaligtas dito ay naging mga alamat ng mundo. Posible kayang si Yehan iyon. Sa buong Tianlong City, kung may isang taong may pinakamalupit na talento, siya na lang ang natitira. Nasa Half-Step Supreme na siya, ang susunod, Supreme Realm na. Siguradong siya nga. Siya na ang pangalawa sa Celestial Venerable Rankang, sunod lang sa Sky Burial ng Kang Clan. Siya lang ang may kakayahang magpatawag ng ganitong klaseng langit na tribulation. Sa gitna ng gintong liwanag na bomb-alot sa buong Tianlong City, nagngangalit ang mga tao, lahat ay nakatingala sa langit habang nararamdaman ang puwersang kayang wasakin ang buong mundo. Mas mahigit, tribulation ng reinkarnasyon, hindi ako makapaniwala, siya nga talaga. Bulalas ng Ancient Swordmaster, gulat na gulat. Maging si Qinggai Holy King ay napatingin sa kalangitan. Mas mahigit, ang ganitong tribulation ay para lamang sa mga nilalang na isinumpa o pinagpala ng langit mismo. Isang katulad ni Yehan, nakakatakot na talaga. Kapag kumalat ito sa buong Tianshu Domain, ang lahat ng tribo ay siguradong manganginig sa takot. Ngunit, mas mahigit, ang tribulation na ito, hindi basta-basta. Babala ng Ancient Swordmaster. 10 beses itong mas malakas kaysa sa ordinaryong tribulation. Bukod pa riyan, malamang na hindi lang ito isang pagsubok, baka 8 sunod-sunod na reincarnation tribulation ang darating. Ngunit ngumiti si Qinggai Holy King. Mas mahigit, ang kapalaran ng batang iyon ay hindi babasagin. At ang kanyang kakayahang lumaban, ay panghalimaw. Walang masangkop na tribulation kundi ito. Ang sandaling hinintay ng langit. Sa kalangitan, nakatayo si Yehan, tahimik na nakatingala. Mas mahigit, iba ka sa lahat ng tribulation, halika, ipakita mo sa akin ang tunay mong lakas. Bulong niya habang sumiklab ang matinding fighting spirit sa kanyang mga mata. RUUUMMMBBBLLLEEE. Sa sandaling iyon, tila sumagot ang langit. Ang gintong ulap ay kumidlat at kumulog.
Mga gintong kidlat na animoy dragon ay lumitaw, lumulutang sa langit na parang dagat ng kapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang higanteng gintong kidlat ang unti-unting nabuo. Kasing laki ng isang mansyon, at bumaba ito, direkta sa katawan ni Yehan. Walang atrasan. Ramdam ni Yehan ang bigat ng langit na tila pumipiga sa kanyang kaluluwa at katawan. Ngunit hindi siya umatras, bagkus, itinataas niya ang kanyang pinakamalakas na trump card, ang Life and Death Seal. Mas mahigit, buksan mo para sa akin. BOOOOOOM. Nagbanggaan ng dalawang puwersa. Ang tribulation ng langit, laban sa kapangyarihan ng kamatayan at buhay ni Yehan. Nayanig ang buong Tianlong City. Naramdaman ng lahat ang pagyanig sa lupa. Ang paligid ng pinagsabugan ay gumuho, nabiyak, at lumubog ng daan-daang metro, tila pinabagsak ng meteor. Sa sandaling iyon, nagdatingan ang mga cultivator sa paligid. Lahat ay natulala sa wasak na lupa. Habang nagtatanong ang buong lungsod. Mas mahigit, nakatawid ba siya?